rockin' with it. Hello beautiful people! Kamusta kayong lahat? It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. So, anong balita? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ayun, syempre, Diyos ko, ang landi-landi ko doon sa sungkaran, charot. So, yun, masaya naman ako. I feel good dahil, syempre, nai-enjoy ko yung sungkaran. Ito din yung time na nakakalabas. Kaya lang, Diyos ko, grabe. Lagi akong nakanomo, charot. So, yun, anyway, last day na today. So, yun, last day na today ng Sungkran Festival. And then, tignan natin kung ano ang ganap mamaya. So, I'm so excited. And nandito yung mga friends ko na galing sa Pilipinas. At mamaya kasama ko sila. Tapos nandito din si Doxen. So, kahapon dapat magkikita kami. Ewan ko ba dun? Diyos ko. Parang inabot ako ng alas 12. Doon sa kakahintay sa kanya. May dinaanan pa siyang iba. So, naiintindihan ko naman kasi syempre nahabol niya rin yung ikot niya at alam ko naman yun na importante din sa kanya. Kaya, ganon talaga. Anyway, mamaya siguro baka magkita na kami ni Doxen. Maybe. Pero for sure, ang imimit ko mamaya ay yung kababata ko. So, yun. And excited ako. So, syempre masaya ang sungkran. Nakita ko naman yung mga talagang tao, nag-enjoy talaga sila. Syempre mainit yung panahon, tapos alam mo yun, basaan, get wet. Ganon. So, ito na nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman medyo nakakaloka kasi ito kahapon napanood natin sa Wuling Fashion Show na naganap nga kahapon sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines. So, wala sa top 5 si Atisa Manalo. So, Atisa Manalo, delikado ba ang galawan? Delikado ba ang laban niya dito? To be honest ako, nakikita ko kahapon sa ganap ni Atisa, kulang na kulang talaga yung mga galaw niya. Alam mo yun kasi dapat bawat eksena mo, huwag kang makampante. Minsan, yung pagiging humble, nilalagay yan sa tama. Pero pagdating sa competition, dapat maangas ka. Hindi po pwede yung humble na humble ka lang. Kasi talagang maluloka ka. Dahil, alam mo yun, anytime pwede kang malusutan eh. So, dapat talaga nandoon ka sa mindset lang na, no, this is a competition. Dapat ang purpose mo. Dapat ako to. Ganon. So, yun yung naging problema. Masyado siyang kampante. Masyado siyang humble yung pinapakita niyang galawan na hindi naman tama. So, kailangan talaga ibigay niya yung sarili niya. Sa tuwing lalabas siya sa bahay nila, dapat ready siya anytime. Yung alam mo yun, dapat maangas yung dating mo pagdating sa competition. Kasi this is a competition, malulusutan ka talaga ng iba. And then nakita ko na medyo talagang kulang talaga yung pasarela niya sa angas. So, yun. At kaya siyang mapataob ng iba. So kahapon, it's a sign. Alam niyo yon, yung top 5 kahapon, nakakaloka si Baguio, si Cainta, si Taguig, si Cebu, at saka si Laguna. Nakakaloka yon. Possible na sila ang mag-top 5 at malaglag ka sa eksena. So may mga photos at video din ako nakita kahapon kay Atisa na, alam mo yun, yung parang sobrang tahimik lang siya. Tapos sobrang nakangiti pero alam mo na disappointed siya sa sarili niya. At ramdam mo na talagang iniisip niya kung talo ba ako dito, ganon. Actually, isa tong sign na dapat ang mga kandidata, hindi lang si Atisa ha, dapat yung mga kandidata, mag-ingat sila sa mga galaw nila kasi minsan akala nila sila na yon tapos mamaya hindi pala. Diyan lalabas yung pagkakataon ng mga nananahimik na kandidata, di ba? So, tingnan mo si Taguig kahapon, buhay na buhay yung dugo niya. Lalo na nabigyan siya ng award at napansin siya dito. Kumbaga parang, yes, napasama ako sa top 5. Ang taas ng level ng feeling nun, di ba? So, kahapon laglag din si Bacoor. Pero si Bacoor,
ang perfect naman ng ipinapakita kahapon eh. And then, si Iloilo din, ang ganda din naman ng execution niya. Kung tutuusin nga, kung may model na kukunin dito, si Iloilo yun. Pero hindi ko alam kung ano yung nangyari, bakit biglang nawala sa eksena at nalaglag din ng bonggang-bongga. So, yun. So, dapat mag-ingat sila sa galawan nila kasi etong laban na to ay anytime pwede silang malusutan ng iba. So, wag makampante dahil hindi pa nakokoronahan yung winner. Kumbaga parang pwedeng lumusot. So, ngayon ang nakikita natin, ang linaw kay Baguio, di ba? So, si Baguio yung nagiging consistent sa competition at siya yung nakakakuha ng award. So, ibig sabihin, si Baguio ay malaki yung chance talaga na makausad ng todo-todo dito sa competition na Miss Universe Philippines. Ay pinapakita ni Baguio, styling, everything, galaw, talagang winner. So, yon. So, si Atisa, actually, bumababa ang Atisa Manalo ngayon. Sa totoo lang, itong mga mula nung Hello Glow, ang swerte niya nga doon, nakalusot siya eh. Pero kasi, ayun nga eh, masyado siyang nagpapaka-humble tapos umaasa siya na makikita yung ganda niya doon sa mga ginagawa niya and ipapasok siya sa banga. Huwag kang magtitiwala sa yung parang kung ano yung meron ka at nakikita ng ibang tao. So, dapat gawin mo yung best mo talaga. Yung best mo talaga. Dapat kada labas mo maangas ka. Dapat kada labas mo iigihan mo to. Dapat kada labas mo umi-eksena ka kasi yun talaga. This is a competition. And then kung sino yung umaangat dyan, yun ang mananalo ng bonggang-bongga. So yun yung nakita ko sa kulang kay Atisa Manalo. Yung masyado siyang mabait, masyado siyang humble, ayun ang magpapatalo sa kanya ng todo-todo. So dapat ando doon siya na competition to, dapat maangas ako dito. Okay na eh. From the beginning, okay na eh. Pero ngayon, talaga ligwak siya. So, hindi nagkamali ang Missology na gawin number 1 ang Baguio kasi nakikita nila na consistent si Baguio. So, si Atisa Manalo nagiging number 2 sa competition kasi nakikita nila na hindi masyado talaga nagbibigay ng 100% na galawan itong si Quezon Province. So, dapat talaga nandoon siya na gawin niya yung makakaya niya. Kung gusto niyang manalo sa competition, edi umiksena siya ng bonggang-bongga. Yun yon. So, kahapon kasi masyado siyang kampante. Kaya, nalusutan siya ng iba. So, ganon. So, good luck kay Atisa Manalo. Hindi naman ibig sabihin na natalo dito si Atisa Manalo ay ibig sabihin ay wala na siyang chance na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero kasi, have to be careful. Kasi ito isa to sa mga sign na nagpapaalala sa galawan ni Atisa Manalo na kailangan mong umayo sa competition. Either Iloilo. So, kailangan nila na talagang gawin yung makakaya nila kasi hindi sa lahat ng oras nasa iyo ang swerte. Pwede anytime bigla kang mawala sa eksena ng ganun-ganun lang. Isang iglap pwede kang matalo. So, ganon. Kasi nakita naman natin yesterday ang linaw. Pinaliliwanag doon na yung mga frontrunner na inaasahan natin na mag-shine sila ay bigla silang nawawala sa eksena. So, dapat nandoon siya na ibigay niya yung best niya sa kada labas niya at the same time, ini-enjoy niya lang. So, yun. So, dapat ini-enjoy niya lang ng bonggang-bongga. Hindi yung parang alam mo yun, laban na laban ka pagkatapos takot na takot ka na, alam mo yun, ang hirap lang kasi sa mga kandidata minsan, parang pag ganyan, mga frontrunner, nakakampante na sila. Sa bagay, una lang naman, pero wag na nating hintayin maging pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima bago mo ma-realize, oh, nawawala na ako sa eksena dahil hindi ganun talaga kadali ang competition ngayon. Maraming magaling, maraming maganda, at marami talagang pumapalo. So ngayon, ang dapat gawin dyan ni Atisa Manalo ay i-call out niya yung sarili niya na ano ba yung mga dapat kong eksena talaga at pag-aralan niya ng maigi para sigurado siya sa kada labas niya. Di bale sa 20, meron pa namang event, ang Aqua
swimwear, di ba, Aqua Boracay swimwear competition, swimsuit competition nila. So doon, magkakaalaman kung makaka-eksena nga ba ang isang artista manalo dito sa competition or tuluyan mawawala ang ningning para sa corona ng Miss Universe Philippines. So, yon. So, good luck talaga kay Atisa. Kung ako sa kanya, dapat ngayon pa lang galaw-galaw at maalarma ng bonggang-bongga. Tingnan mo si Taguig, oh. So, for sure, eksena na yung si Taguig ng bonggang-bongga. Baka sa susunod, tumambling na si, si Taguig para lang talaga mapansin ng todo-todo. At nakita naman natin, di ba? So, hindi pa naman huli ang lahat. Nandoon pa rin naman talaga sila sa mga eksena. Pero kasi yung bawat galaw, yung bawat eksena, so dapat talaga huwag silang magpapakita ng ikakabaksak nila or ikalalawsin nila. Baka ang ending maging runners up lang sila. Diba? So yon. So kita naman ninyo na yung mga galawan ng ibang kandidata talagang pumapalo. Saka yung mga baguhan, katulad ni Baguio. So mag-ingat sila kay Baguio kasi yung Baguio ngayon yung masasabi ko na mukhang pwedeng sumipit talaga ng corona ngayong taon na to, mukhang siya na to. Charot. So, yan. So, guys, ano guys ang masasabi nyo sa usapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Tingin ba ninyo, nawawala na ang ningning ng isang artista manalo sa competition na to? So, comment below lang yan. So, guys, maraming salamat, syempre, sa inyo lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling para lalo kang gumanda. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.